Hallelujah. Pinagpalang hapon po sa bawat isa. Sige po tayong lahat ay tumayo. Gayon din, pinagpalang hapon din po sa mga nasa online natin sa hapong ito. Sige po tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, sa umagang ito pinupuri, pinapasalamatan ka po namin o Diyos. Niluluwalhati ka namin Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Lord, marami pong salamat, Ama, sa hapong ito, Panginoon, na muli pinagkaloob niyo po sa amin upang kami, Panginoon, ay sama-samang muli, Panginoon, magpuri, magpasalamat sa iyo, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa lahat po ng iyong mga ginawa, ginagawa at gagawin pa sa aming mga buhay. Maging, Panginoon, sa mga bagay na ginagawa mo, O Diyos, maging ito man, Panginoon, ay hindi maganda o maganda. Salamat ng marami, Panginoon. Sabi mo ka po, Lord, sa iyong mga salita, in all circumstances, be thankful. Yes, Lord, salamat po. Sa hapong ito, Panginoon, ipinagkakatiwala namin sa inyo ang gawaing ito, Ama, mula umpisa hanggang pagtatapos. Dinideklarahan namin ang iyong Santong Espiritu ang siyang makakasama namin. Magtuturo, magbibigay ng kaunawaan sa bawat kataga ng mga salitang mahayag sa hapong ito. Dinideklarahan din po namin, Panginoon, ang iyong tagapagsalita, anointing, Panginoon, wisdom, Panginoon, sa mga salitang mahayag sa hapong ito. Lord, salamat ng marami, O Diyos. Alam namin, O Lord, ang iyong presensya ay narito sa aming kalagitnaan. Let your will be done, O God. Hallelujah. Hallelujah. Your kingdom is within us, O God. Thank you, Lord. We glorify you and we give you thanks. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Amen. Let's be filled in the presence of God. Hallelujah. Let's continue to worship Him. Hallelujah. We worship the Lord. My King would die for me.
my joy to honor you. Sing amazing love. Amazing love, how can it be that you're my king would die for me? Yeah, amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. You are my king. 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 You are. You are my king. Jesus, you are my king. Amazing love, how can it be? You, my king, would die for me. Amazing love, I know it's true. And it's my joy to honor you. Yeah, amazing love, how can it be that you're my king would die for me? Yeah, amazing love, I know it's true. And it's my joy to honor you in all I do. I honor you in all I do. I honor you in all I do. I honor you. Hallelujah. Amazing love. Amazing love, Jesus. We honor you, Lord. We honor you, Jesus. Unending love, unending joy, unending peace, unending righteousness, unending holiness, Lord. Hallelujah. We deserve the highest praises and glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Isang pinagpalang hapon po. Ganon din po sa mga nasa online na sa oras na ito ay makikinig, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. You are all blessed in Jesus' name. Hallelujah. Sa oras pong ito, tayo po ay panalangin.
Hallelujah. Salamat, Ama, sa oras na ito. Tinatas po namin ang mensahe ito na mahahayag, Panginoon. Lord, anoint this message, O God, na sa bawat salita mo, Panginoon, ay patuloy na maghari sa puso ng bawat isa, Panginoon, in the name of Jesus. Ama, salamat po, Panginoon, sa ipong kapurihan, kapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. So sa hapong ito, ang ating ang message natin ngayon ay about appointed season of alertness. Amen? Yung paghahanda, pagiging alerto natin sa pagdating ng Panginoon. Amen po. So sabi dito, sa panahon ngayon, nakikita natin kung anong kaganapan sa mundo. Amen? Tayong bilang isang believer, tayo po ay tinatawag na maging matatag. Amen? Maging matatag po tayo at patuloy maging handa sa lahat ng oras sa ating buhay sapagkat hindi natin alam kung kailan ang pagdating ng ating Panginoon. Amen po. So dito sabi nga sa 1 Peter, ang teksto po natin ay 1 Peter 5:8-9 at Matthew 25:1-13. Amen? Sabi dito sa 1 Peter 5:8-9, kayo'y maging mapagmatsyag at maging mapagbantay sapagkat ang inyong kalaban, ang dyablo, ay gumagala na parang leong umuungal. Kayo'y magpakatibay sa pananampalataya at alalahanin ninyo na ang paghihirap na ito ay nangyayari sa inyong mga kapatid sa buong mundo. So ngayon po talagang sa panahon ngayon, wala na pong masasabing safety sa mundo. Amen? Noon, akala mo kung nasa Pilipinas ka at mapunta ka sa ibang bansa, akala mo safety ka na. Pero ngayon po, lahat-lahat, kaganapan ang nangyayari buong mundo. Amen? Noon, ang dumarating ay yung bagyong malakas lamang. Ulan, malakas na bagyo, ganon. Pero ngayon po, ay mga lindol, mga pag-ayanig ng mga bulkan, amen? Matitindi po ang mga kaganapan ngayon. At bilang Kristiyano, hindi na po tayo nasa surprise, tayong mga Kristiyano, kasapagkat alam natin na naka-propesiya sa Biblia ang mga palatandaan na pagdating ng ating Panginoon. Amen? So, kailangan maging alerto lagi. Amen? Kagaya nga, sabi nga, ano ba ang appointed season? Amen? Sa Biblia, ang sabi dito, sa Biblia, ang appointed season ay nagpapakita ng sovereignty at control ng Diyos sa mga pangyayari sa mundo. Amen? Ito ay nanguhulugan na ang Diyos ay may plano at dayunin sa tao at sa mundo. At siya ang nagtatakda ng mga panahon at oras para sa mundo. Mga pangyayarang ito bilang mga Kristiyano ay tinatawag na manatiling alerto at handa sa mga panahon ng Diyos at magtiwala sa kanyang plano at layunin para sa ating buhay. Dahil walang nakakaalam kung kailan ang kanyang pagdating. Amen? So maliwanag po doon na kailangan, napaka-importante na tayo ay laging maalerto. Amen? So sabi dito, ang appointed season nga sa Biblia ay tumutukoy sa mga panahon o oras na tinakda ng Diyos para sa particular na pangyayari o gawain. Ito ay maaaring tumutukoy sa mga sumusunod. Amen? Yung panahon ng pag-aani, sa Leviticus 23:4-44, ang Diyos ay nagtakda ng particular na panahon para sa pagdiriwang at pag-aani. Tulad ng Pasko at Pentecostes, di ba? Yung pagdiriwang ng Pasko, makikita mo doon yung istorya ng pagdiriwang ng Pasko o Pentecostes sa Leviticus. Amen? Pagdating ng Mesiya sa Galatian 4:4,
Ang sabi din dito ay tinakda din ng Panginoon ang pagdating ng ating Panginoon. Amen. Na isisilang ng isang babae. Amen. Na nakapailalim sa kautusan. Amen po. So dito din ang Panginoon sa number 3, pagbabalik ng Panginoon. Ito po ay sa Mateo 25:1-13. Amen. Ito ang bigyan natin ng itong Matthew. Ito Matthew 25:1-13. Amen. Kasi ang parabola na nagtuturo sa atin tungkol sa paghahanda para sa pagdating ng Panginoon. Sa talatang ito, makikita natin ang makikita natin ang kahalagahan ng pagiging handa at ang mga konsekwensya ng hindi pagiging handa. Sa Biblia, makikita natin kung ano ang pangyayari sa istorya ng 10 dalaga. Amen. Dito makikita natin ang tulad nga sa paghahantay sa pagdating ng ating Panginoon. Yun, paghahantay sa bridegroom. Amen. Kung babasahin po natin ang istorya na yon, na may 10 dalaga na naghahanda para sa pagsalubong sa bridegroom. Amen. Pero nainip sila, hindi agad dumating yung bridegroom, kaya nakatulog sila. Amen. Nung makatulog sila, hating gabi, ang sabi nga doon, ng hating gabi may sumigaw na dumating na ang bridegroom. So dali-dali ang mga yan, dali-daling nagising at lumabas. Ngayon, sa paglabas nila, kung babasahin natin yung yung verse 1 hanggang chapter 5, makita mo dito yung paghahanda nila. Amen? Bago sila sasalubong, inandahan muna nila yung kanilang mga ilawan. Amen? So sa kanilang pagkagising nila, lumabas sila, subalit ang 5 doon, nagkaano dito yung division, kasi yung 5 matalino. Yung iba naman, yung 5 naman, mga hangal. Amen? Kasi nga, yung mga matatalino, may dala-dala sila, handang-handa sila, alerto sila sa pagdating ng bridegroom, kaya ang dala-dala nilang ilawan ay puno at meron pang extra. Amen? So, balit yung 5 naman ay hangal. Sabi nga, nag-prepare sila, pero hindi ganun ka-preparado ang ginawa nila at yung pagiging alerto nila. Amen? Kasi kung alerto nila, kagaya din ng 5, ay makita nila na dadamihan din yung oil ng kanilang mga lampara. Amen? Subalit, ang kanilang lampara ay undap-undap na at maghihingi ngayon sila sa 5. So, ano sinabi ng 5? Hindi sila binigyan kasi baka hindi magkasya, kaya pinabili na lang sila. So, nung bumili sila, habang sila ay umalis, sabi nga, habang sila ay umalis, dumating ngayon yung bridegroom. So, anong nangyari doon? Yung 5 ay nakapasok, yung ready, na naka-alerto, nakahanda, ay nakapasok. Ngayon, yung mga 5 naman, sa kanilang pagdating, dahil hindi sila alerto sa pagdating niya, dahil kulang ang preparasyon nila, so hindi sila nakaabot. Amen? Dito sabi nga, yung verse 1-5 ay nag-aano sa paghahanda. Amen? Ang 10 dalaga, kumakatawan sa mga tao. Amen? Yung kasintalinghagang ito ay may kahulugan sa ating personal at spiritual na buhay. Amen? Sa ating paghahantay. So, yung verse 1-5, ang sabi, paghahanda. Yung paghahanda nila. Ang 10 dalaga ay kumakatawan sa mga tao na naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Ang langis sa mga florero ay sinusimbolo ng Espiritu Santo at ating espiritual na kahandahan.
ang paghahanda ay mahalaga upang makasiguro na tayo ay handa sa pagdating ni Lord. Amen? Handang-handa na po ba tayo? Amen? Kailangan laging alerto, laging handa tayo sa araw-araw nating buhay. Amen? So dito, kung basahin natin yung verse 6, ano sabi doon? Ngunit noong hating gabi na may sumigaw, narito ang lalaking ikakasal. So lumabas na kayo upang salubungin siya. Sa 7 sabi, agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami kahit konting langis. Andap-andap na ang aming mga ilawan. So dito makita natin yung pagdating ng bridegroom kung anong nangyari sa mga hindi nakahanda. Amen? Ang sabi dito sa 6 hanggang 8, ang pagdating ng groom ay symbolize ng coming ng ating Panginoon. Yung bridegroom ay parang si Kristo. Amen? So yung mga dalaga, yung matalinong mga dalaga, ay may sapat na langis sa kanilang mga lampara at yung mga hangal ay kulang yung kanilang mga langis. No? Yung wise na mga dalaga ay puno na ang kanilang lampara, meron pa silang extra. So, yung namang mga hangal, undap-undap na, hindi pa sila nagdala ng extra. Kaya yon ang nangyari sa kanila. So, sabi nga dito, alang sapat na oil, ang pagdating ng Panginoon ay hindi inaasahan, kaya tayo kailangan always ready. Amen? Kailangan nating laging maghanda. Amen po. Sa 9 sabi niya, baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pang pumuntan muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Tugon naman ng mga matatalino. Kaya't lumakad ang 5 dalaga iyon upang bumili ng langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ng kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Amen? So dito sa 19, yung pagtanggi ng mga wise na mga dalaga sa hangal na mga babae. Amen? The wise lady ay hindi nag-share ng kanilang all sa mga hangal. Ang bawat isa ay may responsibilidad sa kanilang mga spiritual na preparation. Amen? Bawat isa sa atin may responsibilidad tayo sa ating spiritual na buhay. Amen? Ang pagtanggi ng mga wise lady ay hindi ibig sabihin na sila ay makasarili, na sila ay selfish, but being responsible only. Amen? Kaya nga, kailangan merong kanya-kanya tayong pananampalataya. Amen? Huwag mong yasa sa iba na yung pananampalataya mo na sa iba. Kasi sarili mo, gawin mo kung anong nice, kung nanong alam mong maganda para sa'yo na makapag-prepare ka ng mabuti. Amen? So sa 11, ang sabi dito, kaya lumakad ang 5 dalaga upang bumili ng langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking kakasal, ang 5 nakahanda ay kasama nilang pumasok sa kasalan at isinara ng pinto. Pagkatapos, pagkatapos yung 11, ang pagdating ni Lord. Amen? 11 to 12, yun na ang pagdating ng ating Panginoon. Ang pagdating ni Lord, ang returning coming ng ating Diyos ay nagdadala ng judgment. Amen? Nagdadala na ng judgment sa mga hindi handa. Ang mga dalagang hangal ay hindi nakapasok sa wedding dahil they are not prepared. Amen? At yung huli, this end, sa paalala na tayo ay kailangan maging alert, prepared for the coming of Christ. Ang pagiging prepared means being spiritual life and active. Amen po. So dito sa istoryang ito, makikita po natin kung anong kahalagahan ng pagiging handa, ano ang konsekwensya ng hindi pagiging handa. Amen po. So sabi nga dito,
Bakit mahalaga ang pagiging alerto sa panahon ng Diyos? Ang pagiging alerto mahalaga dahil hindi natin alam kung kailan ang pagdating ng ating Panginoon. Ang mga dalagang matatalino, sabi nga, ay nagpakita ng pagiging alerto at handa sa pagdating ng bridegroom. So, ganun din po sa ating personal na tayo'y laging umanda dahil tayo hindi natin alam kung anong oras at kung kailan ang pagdating ng ating Panginoon. Pero kung alam lang natin ang oras at pagdating, magpupuyat tayo, hintayin natin siya, diba? Pero dahil nga kaya kailangan ang pagiging alerto at pagiging mapagbantay dahil nga hindi natin alam kung kailan ang darating ang ating Panginoon. Amen? So, mga kahinatnan naman ng hindi pagiging alerto. Amen? Ito ang sabi, ang hindi pagiging alerto ay maaaring magdulot ng espiritual na pagkakakulong at pagkahuli sa mga tukso at pagsubok. Amen? Kasi nga, kung hindi ka preparado, baka mamaya mabisi ka sa mundo, madadala ka na ng mundo. Darating ang Panginoon, andun ka pa rin, no? Nag-e-enjoy ka sa mundo. Amen? Nakalimutan mo na yung spiritual na responsibility natin sa ating sarili at sa ating Panginoon. Amen. Ang hindi mga alerto ay maaring makalimutan ng kanilang spiritual na mga responsibilidad. Iyon nga, pag hindi tayo handa, sabihin mo, ay hindi naman agad darating ang Panginoon. Kailangan mag-enjoy muna ako dito. Amen? Ngayon, hindi mo namalayan, ay napasubo ka ngayon, na-enjoy mo yung ng mundo. Kaya nung dumating ang Panginoon, nga ka, di ba? Kasi tinitingnan mo na lang yung mga humaalis at ikaw nandito. Amen? Kaya kailangan, napaka-importante yung maging alerto lagi. Alerto sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay, alerto sa ating kapaligiran, amen, sa mga kaganapan, at higit alerto sa mga nagaganap sa mundo ngayon. Amen? Sapagkat yung maraming tao ngayon ang nagiging, yung anxiety ba? Yung natatakot sila. Akala nila kasi, ito nahang katapusan ng mundo. Amen. Totoo yun. End times na talaga, mga kapatid. Pero, ang sabi nga, hindi nga natin alam kung kailan. Kaya nga, ang gagawin natin, huwag tayong matakot. Yung gawin natin ang dapat nating gawin sa ikabubuti, ikapupuri ng ating Panginoon sa ating buhay. Amen? Imbes na matakot ka, manalangin ka. At saliksikin mo ang ating Panginoon kung ikaw ay wala pa sa ating Panginoon. Kapatid, ito ang panahon na ang tao kailangan hanapin ang Diyos habang nandito pa. Amen? Kasi pag oras na dumating na yan, wala na. Wala ka nang magawa, kapatid. Kaya sa panahon ngayon, napaka-importante, unang-una, kailangan magkarelasyon ka sa Panginoon. Paano ka magkaroon ng relasyon sa Panginoon? Yung kilalanin mo, i-acknowledge mo, yung ginawa ng ating Panginoon, binigay ang kanyang buhay, namatay at binigay ang buhay sa iyo upang ikaw ay maligtas at nabuhay na muli upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? So napakatindi po ang ng panahon ngayon. Kaya kailangan, number one po, tayo po ay kilalanin natin ang ating Panginoong Yesus sa ating buhay. Kasi siya lamang po ang makakapagligtas sa atin. Walang relihiyon, walang mabuting gawa, walang kayamanan dyan, walang kapangyarihan dyan, makakapagligtas sa iyo, mga kapatid. Kaya sa oras pong ito po ang oras upang mag-isip-isip po tayong wala pa sa Panginoon. Amen? Ito po pagkakataon na ang tao ay dapat muni-muni mag-isip-isip. Dahil po, ang mundo, kung nag-enjoy ka po sa mundo sa oras na ito, no, masigit ka pong mag-enjoy kapag ang Diyos, ang presensya ng Diyos ay mapapasa iyo na. Amen? Sa pagtanggap mo sa ating Panginoon,
At ikaw, yung banal niyang Espiritu ang aalalay sa'yo. Yung banal niyang Espiritu ang magpapabago sa'yo. Ang banal niyang Espiritu ang magtuturo sa'yo. At unti-unti, kapatid, kung ikaw ay kumilala at tatanggapin mo si Kristo sa buhay mo, mararanasan mo ang walang hanggang kagalakan, walang hanggang kapayapahan na hindi pwedeng makita o maranasan sa mundong kinagagalawan po natin ngayon. Amen? Yung pong nangyayari at nagaganap sa atin ngayon, hindi po yan ang tunay na kagalakan. Yan po ay kaligayahan na sinasabi. Yung kaligayahan na depende kung anong nagbibigay sa iyo ng saya, ng hawak mo. Amen? Kung wala na yan, masaya ka ngayon, marami kang pera, makapangyarihan ka, ang lahat ng bagay, kapatid, ay may katapusan, may hangganan. Hindi ka mananatili sa kapangyarihan, hindi ka mananatili yung yaman mong yan, hindi mo kasi alam kung ano ang bukas. Amen. Kaya importante po, ngayon pa lang, kailangan po maano na natin sa ating mga sarili na tanggapin si Kristo, nag-iisang Diyos na buhay, nagbigay ng buhay, namatay, nagbigay ng buhay at nabuhay na muli para sa bawat isa na tao sa mundo. Amen? Wala pong iba. Tandaan po natin, mga kapatid, kayo pong nasa online, kung nakikinig po kayo, naririnig po ninyo, sa oras pong ito po ay panahon upang ang tao ay magkaroon ng kapayapaan at kaligtasan sa pamamagitan lamang ng pagtanggap at pagkilala sa ating Panginoong Yesus. Amen po. Hindi tayo pwedeng maging alerto, hindi tayo pwedeng maging mapagbantay kung wala yung Espiritu sa atin. Amen? Kaya tayo po ay mapalad, tayong mga tumanggap na at kumilala sa ating Panginoon dahil tayo po ay kasakasama natin at alam natin na merong Diyos, merong Espiritu na nagpapalakas sa atin, nagtuturo sa atin kung anong ating gagawin, tinatransform, binabago ang ating buhay upang sa kanyang pagdating ay makapaghanda tayo ngayon pa lang at magiging alerto tayo sa pagdating ng ating Panginoon. Amen po. So dito po sabi niya, ang mga benepisyo ng pagiging alerto. Ang pagiging alerto ay nagbibigay ng kakayaan tumayo ng matatag sa pananampalataya at lumaban sa mga pagsubok. Amen? Kung si Kristo ay nasa iyo na, mga kapatid, mananatiling magiging matatag ka, magiging matapang ka, kaya mong harapin ang lahat ng pagsubok na dadahan sa iyong buhay sapagkat una ng pinagtagumpayan ng ating Panginoong Yesus, yung lahat ng kahirapan, lahat ng mga pagsubok na pwede nating pagdaanan sa buhay na ito. Amen po. Kaya napakabuti ng ating Diyos. Kaya mga kapatid, dahil sa atin na lang po, kung hindi tayo makasama sa pagdating ng ating Panginoon. Ngayon po, sa panahong ito, wala na po tayong masilungan upang tayo ay maligtas sa pagdating ng mga kalamidad. Nakikita po natin, libo-libong mga buhay ang nawawala. Amen po. Kaya kung halimbawa, dumating ang Diyos ngayon, tanong mo sa sarili mo, anda ka ba? Amen po. Nakahanda ka ba? Yun po ang malaking tanong sa ating sarili at tayo lang po ang makakasagot niyan. Amen po. So, sabi nga, kapag tayo ay nasa Panginoon, kapag tayo ay alerto at ang Diyos ay kilala natin, nagiging matatag tayo. Nagiging matatag at wala tayong anumang bagay na kinatatakutan sapagkat alam natin, lagi-lagi kasama natin ang ating Panginoon. Amen. So number 3, how to stay alert. Amen. Manatiling spiritual na alerto sa pamamagitan ng panalangin at pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Ito po ay makikita natin sa Lucas 21:36. Lucas 21:26. Sabi nga dito,
Ang panalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos ay nagbibigay ng lakas at gabay sa ating spiritual na buhay. Amen. Sapagkat napaka-importante po ng panalangin. Amen. Kung walang panalangin, hindi tayo marunong manalangin, paano natin makakausap ang ating Panginoon? Paano natin masabi sa ating Panginoon ang ating sitwasyon? Paano masabi ni Lord ang dapat mong gawin? No? Kaya napaka-importante ang panalangin, kapatid, tunay nga nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa. Ang panalangin, sabi nga, yan ang hininga ng ating kaluluwa. Kapag hindi ka nananalangin, kapatid, para ka ng patay. Amen. Kasi napakahina mo at madali kang madala ng tukso. Madali kang mapasukan ng kalaban. Subalit kapag ikaw ay mapanalangin, may control. Kasama mo ang Panginoon at may control ka. Hindi ka kaagad-agad mapapasukan ng kalaban. Amen. Sabi niya, agiging alerto sa mga espiritual na pag-atake niya ng kalaban at tukso. Ang mga Kristiyano ay nasa gitna ng espiritual na labanan. Bakit na? Sabi niya, nasa gitna ng espiritual na labanan. Sa Efeso 6:10, 18. Amen? Efeso 6:10, 18. Di ba sabi dito na kailangan natin na isuot. Kailangan unang-una, kailangan tayong maniwala, manampalataya sa ating Panginoon at kailangan nating isuot yung baluti ng kaligtasan. Amen? Kailangan natin gamitin iyon. Kailangan natin hingin ng kalakasan na nagbumula sa ating Panginoon. Amen? So dito sabi niya, pagsamahan ang sarili sa mga sumuportang komunidad. Ang ibig sabihin dito sa Hebrew 10:24-25, yung wag kaligtaan, yung pagdalo sa mga pagtitipon, no? Halimbawa, yung mga Bible study natin, yung midweek service, yung kingdom invasion, yung mga kaganapan sa church na nagkakasama-sama tayo. Amen? Sapagkat ang ang fellowship ay nagbibigay po ng kalakasan sa bawat isa. Amen? Nagpapatatag sa atin at lumalalim ang ating pananampalataya sa patuloy na pakikipag-ugnay natin sa bawat isa. Amen? So dito sabi niya, patibayin ang ating faith sa lahat ng oras. Amen. Kailangan we must be rooted in faith. Isa pa po ito. Kailangan po natin lumalim sa ating pananampalataya. Amen. Sabi nga, walang puno na hindi natutubo na walang ugat. Amen. Kapag naman may puno at hindi naman masyadong malalim yung ugat, madali ring mawala, mabuwal. Amen? Pero kapag ang ugat ay tinanim at yung mula sa buto, itinanim yan ay tutubo ang ugat na malalim. Amen? At anuman ang darating na bagyo, mananatili yung puno na yon na nakatayo. Amen? Ganyan din po tayo. Kailangan po yung sabi nga sa Hebrew 10:24, ang gabay ng Espiritu sa buhay, magkita-kita at magudyok sa isa't isa upang manatili ang spiritual na buhay. Yun po ang sinasabi na fellowship natin. Amen? Kailangan magpalakasan tayo. Amen? Magpalakasan ng bawat isa sa pag-fellowship natin. Number 4, patibayin ang ating faith sa lahat ng oras. Kailangan we must rooted in faith. Sabi niya, sa paghahantay sa pagdating ng Diyos, sa pagdating ng Diyos. How to grow in faith as Christian. Number 1 nga, yung panalangin. Develop consistent prayer, life-seeking guidance, and wisdom from God. Sa Matthew 7:7, sabi niya, ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be opened to you. Develop persistent prayer life is a kind of alertness. Amen? Yung patuloy na pananalangin, isa ring yun sa pagiging alerto, pagpiprepare sa ating buhay. Amen. Number 2, Bible study.
ito ang mahalaga. Mahalaga din bilang pagiging alerto ang pagkakaroon ng pag-aaral ng Biblia, ng salita ng Diyos. Ang sabi nga sa Mateo 4:4, sabi doon, nagbibigay ito ng nourishment sa ating kaluluwa. Sapagkat sabi niya, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa mga salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Amen. Kung wala kang salita ng Panginoon, paano ka lalakas? No? Mahina ka. Alerto ka, kailangan maging preparado ka, isa rin pagpiprepare yung paghahayag ng salita ng Panginoon sa mga hindi pa nakakilala sa ating Diyos. Amen. Yung paghahayag ng salita ng Panginoon, napaka-importante sa panahon ngayon sapagkat ang Diyos, hindi natin alam kung kailan ang kanyang pagdating. Kaya kailangan po mga kapatid, maging matapang tayo sa paghahayag ng kabutihan ng Diyos sa mga tao para alam ng tao na may Diyos na nagmamahal sa kanila. Amen. Kasi yung iba nawawala na sa sarili. Kasi nabubuhay sa sarili, hindi niya alam na meron Diyos na nagligtas sa kanya, nagbigay na ng buhay para sa kanyang kaligtasan. Pero hindi nila nalalaman dahil hindi nila naririnig. Kapatid, baka ikaw pa lang ang inihintay niya para makarinig sila ng salita. Amen. So kailangan po, purihin natin ang Panginoon at kailangan natin talaga na maging masipag ngayon sa paghahanda. Amen? So, conclusion po, sa pagiging alerto na tinakdang panahon ng Diyos, dapat tayo ay manatiling matatag. Tayo ay tinatawag na manatiling alerto at handa sa mga panahon ng Diyos. Huwag nating kalimutan ang ating espiritual na mga responsibilidad at magtiwala sa kanyang plano para sa atin. Sa mga panahon ng paghihintay, tayo kailangan natin yung magtiis. Amen? Magtiis kasi kailangan po sa panahon ngayon, hindi mo kailangan lalo na yung sa paglilingkod, kailangan po yung malalim na pagtitiyaga, patience sa mga kaluluwa. Kasi mahirap yung ng kaluluwa sa mga panahon ngayon. Amen. Kasi yung mga tao nakatuon ng kanilang isip sa mundo, yung kasiyahan sa mundo. Kaya kung sa mundo, yung para sa mundo, madali maakit ang tao. Pero pagdating sa salita ng Panginoon, parang nagmamakaawa pa ang ng Panginoon. Amen? So kailangan po natin taga yung katyagaan, no? Patience, malaking patience po ang kailangan natin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Kailangan kasi, responsibilidad natin yan. Magtiwala tayo sa kanyang plano para sa atin. Sa mga panahon ng paghihintay, kailangan nga yung nagtatakda ng panahon at oras para sa ating ikabubuti, manatili tayong alerto at handa sa pagdating ng ating Panginoon. Kailangan po maging malumalim tayo sa pananampalataya. Makilala mga kapatid na nasa online po, yung hindi pa po, wala pa po sa Panginoon. Ito po ang oras mga kapatid na mag-isip-isip tayo kung nais po nating makasama ang pagdating ng ating Panginoon. Tayo po ay narito sa mundo, hindi tayo mananatili dito mga kapatid. Kailangan po natin pumili kung saan tayo mananatili forever dahil hindi tayo forever dito sa mundong ito. Amen po. Kaya yun lang po, sana po may marinig kayo, natutunan kayo. Maliwanagan ng iyong kaisipan, no, sa pagdating ng ating Panginoon na kailangan preparado tayo, alerto tayo sa lahat ng oras sapagkat hindi natin alam ang pagdating ng Panginoon. Amen po. Sige po.
Amang banal, maraming salamat, O Diyos, sa oras na ito. Pinasasalamatan ka namin, pinupuri ka namin. Salamat sa iyong mensahe, Panginoon, na maging alerto ang bawat anak mo, Panginoon. Maging preparado kami sa iyong pagdating at naway patuloy gabayan mo kami ng iyong banal na Espiritu. Maraming salamat, Panginoon. At sa lahat po ng nakarinig ng mensahe ito, Panginoon, naway ito'y maging babala sa kanila, Panginoon, bilang paghahanda, Panginoon, sa pagdating ng Diyos na hindi natin alam kung kailan. Maraming salamat po, God. At sa oras na to, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, dinadakila ka namin, at binabalik namin ang pinakamataas na pupuri, pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah.